What up mga solid subscribers? So ngayon guys, ang papanoorin natin mga update po. Nabubulol na po ako. Let's go! No? Ay mga update po sa ating mahalima. No? So ang papanoorin po natin ay kay Miss O. Shoutout kay Miss O. No? Isa din sa mga napaka-solid po talagang pinapanooran ko pagdating po sa mga update sa ating mahalima. No? So ayun lang guys, subscribe kayo kay Miss O. No? Kung gusto nyo makita po ng mga update sa ating mahalima. No? So ito po yung mga ganap po nila sa Korea. No? So ayun lang, ayoko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Dino, the crowd at Pistang Pinoy sa Korea and the Wish Bus unveiling. Ang daming tao, para sila sa Pilipinas nagpe-perform sa ganitong dami ng tao. What? Grabe ang mahalima. With SB19 and many more. Damn! Filipinos all over Korea are here to celebrate the 126th Philippines Independence Day and 29th National Migrant Workers Day. This is also a commemoration of the 75th anniversary of Philippines-Korea diplomatic relations. Okay. So sabay pala siya guys, no? Sabay pala siya. No? Akala ko dahil lang to sa SB9. Pero guys, I'm sure guys, kasama po dyan yung mga fans ng SB19. Napakarami pa po niyan guys. No? Mind blown, sobra. Used to call everyone during the special gatherings. Celebrations such as wedding, birthdays, feast. Napakarami nang ang tao nang sabi pa ni Sir Christopher, owner of these videos, ay nakalimutan niyang nasa Korea siya with the Piliin Mo ang Pilipinas song being played in the background, and it is just so festive, Filipino-like. Hey! Ako rin guys pag narinig ko yung kantang yan, matik nasa Pilipinas ako, no? Parang kahit saang bansa ako nagpunta, no? Kahit saan man kunyari, no? Ang pag narinig ko yung kantang yan, para ako nasa Pilipinas, no? Piliin mo ang Pilipinas, di ba? Para ka nasa Pilipinas, guys, yung vibe niya parang fiesta. Galing, napaka-magical ng kantang yan. Para pag napakinggan mo yun, guys. And of course, marami nang nag-aabang sa mga performances ng ating Filipino artists, lalo na ang P-Pop King SB19. Mati kasi yan, guys Pag halimbawa narinig mo yung Piliin Mo ang Pilipinas, no? Parang ano siya isa na yan sa mga, kung sabihin natin na kung yung meron tayong mapa regarding po sa family, no? Ay yung Piliin Mo ang Pilipinas, parang ayun yung pinapatugtog pag gusto mo yung pakinggan nyo regarding po sa Pinas or ma-appreciate mo yung Pilipinas, no? Kung ano man regarding sa gem ng Pilipinas or sa treasure ng Pilipinas. Korean's reaction to SB19 Gento performance. Ang ganda ng suot nila rito guys, napaka-neat. Hindi naman siya totally neat, pero parang casual siya na hindi siya to the point na sobrang neat, na sobrang formal, na naka-coat lahat na. Pero ang ganda. At Pistang Pinoy sa Korea 2024. Let's go! Many are wondering kung ano nga ba ang naging reaction ng mga Koreans sa Gento live performance ng SB19 sa Pistang Pinoy sa Korea 2024, lalo na't Gento is a hit in the country. Yes. Alam nyo guys, yung Gento, no? Explain ko lang sa inyo, no? Yung Gento, sobrang hit po talaga yan kahit sa ibang bansa, no? Hindi lang siya nag-hit sa Pilipinas, talagang nag-hit po siya all over the world, and that's the magic of SB19, no? Hindi lang sila nag-dominate sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa, dino-dominate po talaga nila, no? So, ayun lang naman ang gusto natin, no? Na syempre, ma-appreciate po na ibang bansa yung ginagawa ng ating mahalima. Kasi guys, napakasipag po nila, napakatalino, napakababait po talaga, napaka-humble po na ating mahalima, no? So, kung ina-idol nyo po ang SB19, hindi kayo nagkamali ng ina-idol, no? Talagang sobrang deserve po ng SB19 yung pagmamahal nyo, yung suporta nyo. Kaya sana magkaroon pa po ng maraming mga live events ang ating mahalima, no? Na ganito karami. Yung regarding po sa mga Pinoy na mga OFW or sa mga taong nasa ibang bansa, no, na Pinoy, no? Kasi alam nyo yung mga OFW guys, tandaan nyo, minsan sa sobrang sa sobrang tawag doon, yung, hindi ko maalam pinakatawag doon Basta parang may-miss na nila yung Pilipinas, yung vibe, lahat, no? Pag may mga gantong event talagang pinupuntahan nila kasi gusto nila ma-miss yung or gusto nilang maramdaman ulit yung vibe na nasa Pilipinas ka, no? Yun, na homesick kayo, no? Gusto nilang maramdaman ulit yung vibe na nasa Pilipinas sila, no?
Kaya ito yung pinaka-way, no? Kasi iba dyan, guys, tandaan nyo, no? Hindi, pag nag-OFW ka, guys, hindi yan na pag pumunta ka doon, pag ayaw mo na, balik ka. Hindi, guys, nakakontrata yan. Kahit sabihin natin na nakakontrata ka dito sa ibang bansa, tapos kailangan mo nang bumalik, or gusto mo nang bumalik, hindi pwede yun, no? Maliban na lang, guys, kung emergency po talaga, guys, no? Na kailangan mo talagang umuwi, no? Pero kailangan mo lang, may kailangan ka mga gawin doon na papers and everything, no? Pero hindi ka pwede bumalik. Kaya hindi biro po talaga yan, guys. So, kaya pag nasa ibang bansa sila, talagang hinahanap-hanap pa rin nila yung Pinas. Although na alam natin maganda po sa ibang bansa, yan, mga ibang bansa na yan, like yung Amerika, yan, South Korea, napakaraming bansa na sobrang ganda, guys. Japan, ano pa ba mga bansa. Alam nyo na, name your favorite country, no? Ayan, napakaraming bansa na. Pero iba pa rin po talaga, guys, ang Pilipinas. Pag doon ka lumaki, pag doon ka nasanay, iba pa rin po talaga, no? And sana, napaka-solid ng gantong ginawa po ng, ng Korea na may ganito. And syempre, nakita nilang SB19, no? I think yung iba dyan magtataka, sino ba tong SB19, no? And ito, na-meet nyo na po ang SB19, no? And ayan na. Solid, SB19. Well, may mga Koreans din na nandoon sa audience, but we can't really pinpoint them one by one. Pero sa videong ito ni Miss Darian de Guzman, makikita kung paano isa-isang nagsipagdatingan ng mga Koreans sa likod ng stage para mapanood ang SB19. Una, etong mag-asawa pa lamang ang nasa likuran hanggang sa nadagdagan pa at dumami nga silang nanonood. Ang maganda kasi dyan, guys, no? Pag narinig nila yan, sasabihin nila, kunyari, in Tagalog ko na sabihin, syempre hindi ako marunong mag-Korean, no? Nasa isip nila pag narinig, kunyari, lalakad sila. Tapos, gento, ay, syempre, tingnan nila, alam nila yung kanta, no? Sila pala yung kumanta nun. And then, mauhook na sila, no? Like, all throughout, sorry guys, all throughout ng performance, papanoorin nila yan, no? So, sabihin nila na, sila pala tong kumanta ng gento, no? Okay. At hindi lang yan, mayroon ding mga nanood na nasa buildings malapit sa venue. Now, Pistang Pinoy sa Korea event is mainly for the Filipinos in Korea and is not even promoted in the Korean community. Kaya hindi talaga expected na maraming mga Koreans ang manonood dito. Okay. But still, nakahatak pa din ang Mahalima with their live monster performance. Okay, so yun na siya, guys, no? Ang solid lang, guys, kasi kilala ng ating Mahalima sa ibang bansa, napakaraming bansa, no? Kaya ako hindi na ako nagtataka, guys, na kahit may mga Korean na humihinto, okay, hindi Korean, kahit may mga ibang lahi po, guys, mga foreign na basta yung mga ibang lahi, guys, no? Humihinto pag nakikita ang ating Mahalima or narinig yung mga kanta nila, no? Talagang hihintuan nila, no? Kasi sobrang kilala na po sila sa ibang bansa, no? Hindi man sila yung to the point na pag binanggit mo, kabisado yung lahat ng every lyrics, no? Pero yung music nila, kabisado na, no? Nalilumabas yung mapa, no? And then ito pa, nagkaroon ng gento, as in, grabe, guys, no? Grabe yung fame ng ating Mahalima, no? And I'm hoping, guys, no, na sana po ay, tulad na sinabi ko kanina, no? Magkaroon pa po ng mga gantong events, no? And like, yung magpe-perform ang ating Mahalima, no? Ayan, yun. Kasi nakaka-homesick po talaga, guys, no? Meron na kasi akong kaibigan na ganyan, na talagang na-homesick na siya. Gusto niya umuwi, pero wala matagal pa siyang makaka-uwi, no? So, yung mga hinahabol na, guys, talaga is yung mga Pinoy foods, no? Trip na trip niya nga daw doon pag tuwan-tuwa siya pag nakita raw siya ng mga Jollibee. As in, mga Jollibee, tapos mga Pinoy foods, no? Mga kare-kare, sisig. Grabe, naglalaway daw talaga siya pag nakita siya ng mga gano'n. Sobrang na-feel niya yung pagka-Pinoy, no? So, ayun. Kaya ayun, maraming salamat, Mahalima, for bringing this kind of joy sa ating mga OFW or sa mga Pinoy na nakatira po sa ibang bansa, no? So, ayun lang, guys, no? So, ayun lang. Kung meron kas pa kaling comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point to Pen. So, this is Point to Pen signing out. Peace, let's G!